nakakawala ng London eh. Bahay ng mga royals. Ayan, ito yung nilakad natin. Pastor, ganun. Naglalatag sila dyan for picnic. Bigla, naramdaman ko yung pagod. Guys, tingnan nyo kung gaano kadami ang horse. Doon sa Leicester Square. Daw yan yung parang Cupid kasi meron siyang French test. So, lakad lang tayo papunta ng St. James Park. Hindi pa naman ako ganun kagutom kasi bago ako pumunta dito, dumaan ako sa Coop, bumili ako ng pound chocolate, tsaka pound raisins. Tapos nandito pa nga yung Starbucks. Hindi ko pa natatapon. Triple shots na Starbucks. Doon ko binili sa Coop para may energy ako habang nagvo-vlog. So hindi pa ako gutom masyado. So iniisip ko kung mag-ice cream ba tayo sa St. James Park at mag-antay tayo doon hanggang mag-sunset. Tapos mag-dinner ako sa Leicester Square. Balik tayo sa Leicester Square. Mag-Jollibee tayo. So kanina 'di ba nung nag-start tayo, parang mag-11 AM. So 2:16. So pag nilakad nyo, parang mga 4 hours lang, 'di ba? 10, 11, 12, 1, 2, 3. So mga 2 to 3 hours, pwede nyo magawa itong ginawa ko. Pero syempre, a lot time, kasi magpipicture-picture pa kayo. Ako hindi naman ako masyado nagpipicture, pero ayun, kung tatambay kayo for each location, siguro mga 15 to 20 minutes para marami kayong mapuntahan. At makatambay pa kayo sa St. James Park. So ganun lang, mga 2 hours to 3 hours, siguro max na 4 hours, pwede nyong malakad from Leicester Square hanggang dito sa London Eye. So ganun siya, nagawa natin guys. So tatambay na lang tayo sa St. James Park. Tapos iniisip ko kung mag-snacks ako doon or mag-ice cream. Parang gusto ko ice cream kasi ang dami ko nakikita nag-ice cream. So let's go, lakad-lakad muna tayo. Update ko na lang kayo mamaya guys kasi itong dadaanan ko, pabalik lang naman. Babalik lang ako dun sa dinaanan natin kanina. From here sa London Eye, pabalik sa Big Ben, tapos doon sa Westminster Bridge, and then malapit na doon ang St. James Park. Tignan ko na lang sa City Mapper para hindi na ako maligaw. Ayun guys, may laruan ng mga kids. Ayan, dyan kami kumain nila Alex, yung sa may Rebulto na yan. Kung matatandaan niyo sa vlog namin. Diyan kami. Tapos background namin ang London Eye. Guys, trivia sa Jubilee Gardens. Ito pala ay tinayo for the Festival of Britain, 1951. Inopen siya ni Queen noong June 9, 1977 to commemorate her 25th anniversary of her reign. Marami palang Jubilee Gardens. Tapos hindi ito yung una. Yung una was on her silver anniversary. Tapos itong mismong nasa London Eye na Jubilee Garden for her diamond anniversary. Si Queen Elizabeth, Her Majesty, the late Queen Elizabeth, ang nagtatayo ng Jubilee Gardens para i-commemorate yung niya, yung reign niya. Pero itong London Eye, tinayo siya nung millennium 2000. So, ganun na siya katagal. 26 years. No? Tapos, 30 minutes ka dyan sa loob. Napaikot na chill lang. Tapos, ang view mo ay ang Big Ben na kung iisipin mo, grabe. Diba, nakasurvive siya ng World War II bombing. Aside sa beauty niya, ang ganda ng history niya. Ang Big Ben. And fun fact, ngayon ko nga lang nalaman na ang Big Ben pala is yung bell. Tapos, yung pinaka-tower niya is Elizabeth Tower. Nandito si Mad Hatter, guys. Ayun siya. Dati si yan eh. Sino ba yun? Yung black and white. Si Charlie Chaplin. Nung kami nila Alex nandito. Napalitan na siya ni Mad Hatter. And bumabalik tayo dito, guys. London Eye ulit. Mas marami ng tao. Ayan, ang daming tao. Grabe. Yung aantayin mo dyan, 30 minutes. Pero ang dami naman na nakakapasok sa loob. So, parang okay din. Pero ang tagal niya, ang haba ng pila. So, mas maganda talaga maaga ka dito.
unahin mo na talaga dito. Mas magandang decision nga na uunahin nyo na dito sa London Eye. Especially if gusto nyong sakyan tong London Eye kasi ang haba na ng pila at ang dami ng tao ng ganitong oras, mga hapon. So, mga 9 or 10 p.m., 9 or 10 a.m., pwede na kayo dito. Ang pinakamalapit na station dito is Waterloo. Pero kung gusto nyo magsimula sa Big Ben, yung Westminster Station, so much better dito kayo mag-start. Kasi wala naman masyadong gagawin dito eh. Yung lang London Eye, kung gusto nyo mag-picture, o kung gusto nyo sumakay, mas maganda talaga mas maaga. Tapos lakad na kayo ng papuntang Big Ben. Tapos picture-picture na kayo dyan. So ang una nyo mapupuntahan dito is yung tinuro ko sa inyong Instagram spot. Tapos dadaan kayo ng Jubilee Bridge. Picture naman kayo ng mas malapit sa Big Ben. Tapos dun sa photo booth. Tapos pabalik kayo. Pwede kayo magpipicture doon sa mga guards na may mga kabayo. And papuntang Trafalgar Square. Diba? Mas okay yung ganun. Tapos, ikot-ikot lang kayo sa National Gallery. Doon na kayo magpagutom. And then, kain na kayo sa Leicester Square. Mag-Jollibee kayo doon. So, ganun siya. Ganun ang parang pinaka-efficient na gawin dito. If you wanna do Central London in one day. Guys, nakaka-amaze kasi noong una, nahihiya ako mag-vlog. Kasi parang, di ba, ang awkward na nagsasalita ka sa camera, tapos ikaw lang yung parang nag-vlog. Tapos ang dami-daming tao. Mas nakakahiya nung mas konti ang tao, ewan ko kung bakit. Pero kasi pag nagsasalita ka na pala, hindi mo na sila mapapansin. Mas importante, sinasabi mo yung mga gusto mo sabihin sa vlog. So, bahala na sila kung ano isipin nila sa'yo. So, parang gano'n. Noong una, nahihiya ako. Parang hindi ko alam kung paano magsisimula. Kasi nakakahiya mag-start. Pero pag nasimulan mo na siya, wala ka nang pakialam. Kahit anong sabihin nila. Kasi parang mas importante sa'yo makapag-share ng information sa ginagawa mo sa vlogging, di ba? Eh, sila rin naman nagpipicture, iba rin naman nagvo-vlog. So, bakit ka mahihiya? Share ko lang. Kasi parang bigla akong naanay. Sabi ko, oh my God, kanina hiya ako mag-start. Tapos ngayon, ang daming tao. Ngayon pa ako hindi nahihiya. Ang gulo. Yan na. Ang Big Ben. Ang sakit nga lang sa kamay. Ayun na ang Big Ben. Hello! So, let's go. Lakad ulit tayo. Jubilee Bridge. So, masarap naman maglakad-lakad. Hindi naman siya super tiring. Okay lang naman. Siguro important din na comfortable yung shoes nyo. Lalo na pag gagawin nyo to. Kasi kayang-kaya naman talagang gawin ang Central London in one day. Para tipid ka na rin sa pamasahe. Kasi kung Uber ka, mayat maya. Sobrang mahal na. Ipangbili mo na lang ng mga souvenirs at pampasalubong. Ayun o, big bus. Pwede rin kayo mag-ganon. Kung may kasama kayong mga bata na hindi makakalakad at mga matatanda, pwede kayo mag-big bus tour. Ganon. Yan, kausapin nyo lang yung mga nakapula. Nangangali yung kamay ko. Yan, kausapin mo lang sila. Makaka-avail ka na ng tour. Pero again, check muna sa online, baka mas mura. So yan, nandito na ulit tayo sa Jubilee Bridge. Kawala ng London eh. Grabe, bigla ko na-realize. Dati sa Darangan lang ako naglalakad, sa Taytay. Pero ngayon, dito na ako naglalakad. Nasa gitna ako ng Big Ben at saka ng London Eye. Nasa Jubilee Bridge. Bigla ko lang na-realize kasi parang sabi ko, lakad ako ng lakad. Para akong kawala ng London. Tapos bigla ko naisip, dati sa Taytay lang ako naglalakad. 2:30, nagbebel ba ang ano? Hindi pala. Parang nag-ano na ako, auditory hallucination. Parang narinig ko nagbebel yung ano. Hindi pala. So yun. Pero, pag naaalala ko naman ang Taytay, Darangan, Rizal, parang it feels home pa rin. Namimiss ko na. Tapos nag-message sa messenger yung kapatid ko sa group namin, sa family group namin.
In 1 week, nasa Philippines na naman kami. Oo nga. Kasi ang alis namin is sa 26. So, sa 27, nasa ano na kami? Nasa Philippines na kami, nakauwi na kami. Yan. Sabi ko, miss na miss ko ng mainitan. Kasi, sobrang lamig. Namimiss ko na ang summer heat ng Philippines. Tapos, March kasi kami nandun, buong March. Tapos meron kaming 5 days short trip sa South Korea. So, I'm very excited. I-share ko din sa inyo ang mga experience namin. First time ko sa Korea, sa South Korea. So, share ko kayo ng mga experience namin, first hand experience namin kasi nag-group tour lang kami doon. But anyway, ito na siya! Big Ben! Okay lang yung lamig, okay lang yung lakad. Pero pag nagbablog, ang sakit sa balikat. Yun ang hindi ko kinakaya. Parang bumibigat yung camera. Sorry guys, mamaya na ulit. So, dyan tayo pinagpadaan guys. So, 10 minutes walk lang siya. Baka tagpatawiran na sila. Pwede na ba? Let's go. Gandaan mo. Parang ang tagal-tagal na nakatayo pero parang bagong-bago pa rin yung mga building. Yung Charles Street pala dito. Guys, nagugutom na ako pero hindi pa rin ako napapagod maglakad-lakad. Lalo na dito, ang ganda. Parang Paris vibe. Super ganda dito. So if ever na lang may makita ako doon na mga kahit snacks, ice cream, most probably ice cream. I'll go for ice cream for afternoon snack. So mamaya na lang ako magdi-dinner ng Jollibee. So, ayun, nagbabasa-basa ako. Ito palang St. James Park. Si King Charles II pa lang naggawa nito nung 1600s. So sila pala ang reason, no, nung bakit may mga parks sa London. Kasi di ba si Queen Elizabeth siya yung parang nagpapatayo. Although small lang, yung mga Jubilee Garden. Pero parang ang ganda-ganda pa rin nun para sa mental health ng mga taga dito. Na parang kahit pagod ka na sa work, meron ka pupuntahan ng mga park. Kasi nagulat ako, nagsasalita yung city mapper. Kasi yun talaga yung sa nagustuhan ko dito sa London. Ang daming parks na pwede kang mag-chill vibe. So, from Big Ben, di ba? Ang ingay-ingay sa mga busy spots to this Westminster. Hindi pala. Westminster to, yung mga dinaanan natin. Di ba yung may mga guard, yung Big Ben. Dito naman ay St. James Park. Ayan, tapos may lake dyan. Ang tawag doon ay St. James Lake. Didistract ako doon sa city mapper. Patayin ko na kaya. Pero yun nga, sinasabi ko, ito palang St. James Park ay isa sa mga oldest na park dito sa London. Kasi nga, 1600s pa siya ginawa. Tapos famous siya doon sa mga pelicans. Ayun yung sinasabi ko, itong St. James Park ay napapagitnaan ng Buckingham Palace at saka ng Westminster. Ang Westminster is itong mga nadaanan natin yung may mga Royal Guards, Big Ben, ayan. Tapos, ito nasa gitna, St. James Park. Tapos, malapit na rin dito yung Buckingham Palace. So, baka pwede na natin mapuntahan, no? Tapos, ito yung pinasukan natin kanina, guys. Yung may changing of the guards. So, malapit na rin siya dito. So, sikat din tong St. James Park sa mga pelicans. Yung pala mga pelicans na yun ay niregalo ng Russian ambassador dito sa UK. Parang ganun yung mga sign nila ng friendship. Tapos from 1600s pa, nag-start yung mga pelicans dyan. Yung nakikita ko na, ilalapit ko kayo para makita nyo. Yung malalaking pelican na color pink. So dito sila nag-swim-swim sa St. James Lake.
Ayan, ang daming wildlife dito, di ba? In the middle of the city. So, wait lang guys, nangangalay na tayo. So guys, dyan tayo dumaan kanina. Pumasok from Westminster Road. Tapos, pupunta naman tayo dito sa quiet side, sa St. James Park. So, ayan yung lake. Tapos, nandun yung mga pelicans. Nasa house na yan, oh. Ayan siya. Ayan guys, so pelicans were first introduced to St. James Park in 1664 as a gift from the Russian ambassador to King Charles II. This was the beginning of a long tradition of keeping exotic wildfowl that continues to this day. Ayan. Pagmamaari siya ng Royal Parks Wildlife. So kaya ang dami na dyan. Ang dami ng birds dyan. Iba't ibang uri. May mga ducks, pelicans, swans. Kaya mafe-feel mo talaga yung best of both worlds dito. Kasi in the middle of the city may wildlife. Tapos napakalaki at napakagandang park. Ito siya. Yung bahay. Alam ko dito mababasa mo yung history ng bahay na yan. Hanapin natin. Pero di ba? Parang ang homey-homey pa din niya in the middle of London. May mga garden pa siya dyan. Sarili niyang mga tanim. Mga gulay. Wait, mababasa natin yan. Wait lang. Ito palang cottage na to, yung sinasabi ko kanina, ano pala siya? Duck pond pala ang tawag sa kanya. Tapos, binilt siya ni John Nash. John Nash. Siya din yung nag-built ng, nag-design ng Buckingham Palace at saka ng Regent Street. Yung mga horse. Siya rin yung nag-built ng nag-design ng Regent Street at saka ng Buckingham Palace. Tapos na-built pala yan dyan noong 1841 para sa caretaker ng mga ducks, ng mga pelicans. Diba? Pero mas matanda pa rin yung mga pelicans sa kanya kasi grabe 350 years na may pelican dito sa St. James Park. Tapos tayo pa sila ng cottage para sa mag-aalaga sa kanila. So, mali pala yung sinasabi kong story kanina kasi nung nag-uusap pala kami ni Alexis noon, parang gawa-gawa kami ng story. Sabi namin, siguro may nakatira dyan tapos parang ayaw niyang ipatibag yung bahay niya. Parang yun pala yung naging story namin. Kami lang pala gumawa nun. Pero ayun guys, yung pinuntahan natin kanina, yung merong changing of the guards. Yan, dyan tayo dumaan kanina. Tapos, naalala ko, meron nga palang cafe dito. So, pwede tayong bumili dyan ng coffee or kahit anong bread. Kasi, medyo nagugutom na ako. Medyo lang naman. Pero mamaya pa kasi ako magdi-dinner. Mamaya, antayin na natin lumubog ang araw. So, mag-cafe muna tayo. Coffee. 3 pa lang. Nagpapahinga naman ako paminsan-minsan. Pero, it's already 3:15 p.m. Pero umuupo ako minsan kasi napapagod yung paa ko. At saka yung braso ko kaka-vlog. Pero yun, okay pa din siya. Parang hindi pa rin masyadong matagal yung kung mag-spend ka ng araw dito sa Central London. Diba? Pwede pa nating mapuntahan yung Buckingham Palace. Medyo papunta na yun dun eh. Pero kaya pa din, di ba? Bago lumubog ang araw, nag-start tayo ng 11. So, ganun. Pwede ka talagang mag-walking tour dito sa London. Kung masipag ka lang, matyaga ka maglakad, makakatipid ka ng pamasahe. Yun palang bus tour na sinasabi ko kanina. Pwede pala siya pag summer, kung ayaw mo mainitan, kung pawisin ka. At saka yun nga, kung meron kang kasama mga bata, at saka matanda. Pero, dun lang yun, sa labas lang yun, sa road, hindi ka makapasok dito. So dito, walking ka talaga. Masarap naman maglakad-lakad dito sa park. Tapos meron kang coffee, ganyan. O kaya iced coffee, pag summer. So, pasok muna tayo dito sa coffee shop. Ito mga pastries nila dito, guys. Itong carrot, walnut, and hazelnut cake, na-try ko na yan. Pecan pie.
Potato curry, pistachio pork. Parang gusto mo. Pumpkin chicken. Kasi sinabi ngayon, mga 5 siya. 5 point something. 5.65. Tapos sa kabila, ito scones. Mas mahal tong scones. 6.65. Pero kasi masarap to pag may clotted cream. Ito gusto ko. Dark chocolate brownie. 4.25 na. Tapos mag-ice coffee na lang ako. Ito naman, blackberry and almond pork. Yay. 5.65. Ayan, order ko guys. Ice mocha, 5.25. Tapos, dark chocolate brownie, 4.25. Snack muna tayo. Nakaka-energy yung yung brownie. Ito natin to ice mocha. Ice mocha siya, no? Pero matapang yung coffee niya. Ano pala to guys? Benugo. Operated by Benugo. Ang cafe na ko. Sikat yun na coffee shop dito. So, kailangan ko maglagay ng sugar. Lagyan natin ng white sugar. Medyo matapang yung coffee niya. Tapos, parang nangingibabaw sa kanya. Hindi yung chocolate. Yung mocha. Or kasi, nag-bite na ako ng itong brownie. Kaya siguro na overpower. Ayun lang, wala akong panghalo. Ito na lang. Nasa baba pa kasi yung nasa baba pa yung chocolate. Sa halo-halo na. Yan. Sumarap siya nung nahalo. Tsaka nung nilagay ko ng sugar. Kasi itong brownie nila, hindi naman ganun ka-tamis. Mas nangingibabaw sa kanya yung chocolate flavor. Yung dark chocolate flavor. Kaya ang sarap niya sa coffee. Last time na-try ko dito yung carrot cake nila. Pero hindi dito cafe. Benugo din yun. Ang tawag kasi dito ay St. James Cafe. Pero operated siya by Benugo. Ito naman dito. Pag summer, pwede tayo din sa labas. Kasi ang ginagawa ngayon Niisip ko nga kung doon ako kasi puno to kanina. Pero yun. At least makakapag-CR din tayo dito. Kasi hindi sila nagpapa-CR kapag dito. So guys, after dito, punta tayo sa Buckingham Palace. Tapos, tignan natin kung makakatambay pa tayo sa labas ng St. James Park. Kung may ikot pa natin siya. And then, bago dumilin, dami pang oras. Babalik na tayo sa Leicester Square. So that's our plan. Try natin kung mag-dinner tayo sa Jollibee. Hindi po pala natatry dito yung Jollibee Spaghetti. Jolly Spaghetti. Kasi lagi ko in-order is 2-piece chicken at saka rice. Hindi kasi ako mahilig sa spaghetti. Pero, di ba kasi pag Pilipino, favorite ng Pilipino, Jolly Spaghetti at saka chicken. So, baka yung try ko mamaya. And compare natin kung may lasang Pilipino ang spaghetti ng Bangdan. Kasi di ba kilala tayo sa Filipino spaghetti. Filipino style spaghetti. So, tingnan natin kung Filipino style ng nila, spaghetti sa Jollibee. Pero yung chicken, okay siya. Okay yung chicken nila doon. Sa gravy lang hindi masyado. Kasi parang mas hindi thick yung nila, yung gravy nila dito. Pero yung spaghetti, Jollibee spaghetti, I haven't tried it. So I think this is the best time to try it. I'll try for you guys. Ay, ito na pala yung celebration ko. Ang boring naman. Celebration ng 2-year. 2-year ko dito sa London. Pero okay na rin. Dessert. Ito sa St. James Park.
Guys, tignan nyo kung gaano kadami ang types ng ducks dito. Waterfall of St. James Park. So, merong 20 types of birds here. Bawal sila pakainin. Bread, cakes, and crisps are not part of their natural diet and can cause harm. Kasi may nagpapakain naman sa kanila dito. Pero hindi maiwasan na mga tourists talagang pinapakain nila. Ayun sila. Diba, ang dami. Yan. May video dito si Alexis. Lumilipad sa kanya yung mga dog. Hello. Oh, Ducky. Diba, wala naman ganito sa atin sa Pilipinas. Yung green yung head. Meron ba? Ayan o, lumalapit sila. Alam na nila kung may pagkain. Nag-expect na sila ng pagkain kasi sanay sila na pinapakain sila ng mga tourists dito. Hindi sila nalamig. Grabe, ang lamig. It's currently -2 pa rin naman. 6 degrees feels like -2. Hindi nagbabago yung -2. Ang lamig. So, lakad-lakad pa tayo dun, guys. Medyo malayo pa ang Buckingham Palace. Dun pa siya sa kabilang side. Tignan nyo naman kung gaano kadami. Mga na sila, naglalapitan sa mga tao. Sorry! Bawal kayo pakainin. Ayun na, may dalawang swan. Hello! Malapit sila, akala mo papakainin. Iba-iba talaga. Ang cute ng isa, black. Sinisisid. Ayan. Lamig. Mas malamig dito. Kasi ba may tubig? Grabe, ang lamig sa kamay. Guys, napasarap ako ng tambay sa coffee shop. Siguro mga 1 hour din ako dun. Kasi bigla akong napagod bigla. Naramdaman ko yung pagod. Na maglalakad kasi hindi ko napapansin. Nakaka 20,000 steps na pala tayo today. Grabe naman yun. Ang wild ng 20,000 steps. Ayun. Nung 2 araw, wala akong kalakad-lakad. Ngayon, 20,000 steps na tayo. Ito pala yung na-appreciate ko dito sa London. Yung ang dami nilang parks, tapos ang lalaki pa. Tapos ganito pa kaganda. Di ba may wildlife pa? Yung parang after the busy noise sa mga center, makakapag-chill ka dito, relaxing. Lalo na guys kapag summer, oh my god, punong-puno yan ang mga nakatambay na tao. Naglalatag sila dyan for picnic. Hindi naman siya yung crowded. Kasi ang laki nito ang laki nitong St. James Park. Tapos meron pang isa yung Hyde Park. So ang dami talaga nilang mga parks na ganyan. Kahit yung mga simple neighborhood, meron talagang mga maliliit na park. Tapos may laruan mga kids. So dito, super ganda kapag summer. Pag spring din, talagang yung mga grass niya, may mga maliliit na flowers. Tapos nasa ilalim ka ng cherry blossoms, ganun. Ganda dito. Kaya ikot ulit tayo dito kapag spring and summer. So next month yan. At saka siguro pag uwi na namin, pagbalik na namin dito sa London after ng Philippines, maggala ulit tayo dito. Tapos ipapakita natin, compare natin yung itsura niya. Kasi tinan nyo yung mga trees. Super dami niyang trees. Tapos green na green. Tapos pag autumn naman, kulay orange. Yan. So babalik tayo dito. Ayun yung sinasabi ko na ina-expect ko makakabila ko ng ice cream. Ito. Ayan, sarado siya. Pero meron pa dun isang coffee shop. Dun pala sa part na yun, dun kami nag-aano ni Alexis. Doon kami nag-vlog ni Alexis dito. Diyan kami nagdi-discuss ng niya, visa application and immigration horror stories.
Tapos dito guys, meron ng mga parrot dito. Hindi lang yung mga duck and birds sa baba na lumalangoy. Meron din dito mga parrots. Tapos lumalapit din sila sa mga tao kasi pinapakain sila. So ngayon wala sila, no. Yan, as in, ang dami, mga 50 plus na parrots. Mga color green, ang gaganda. Ayan, tanda ko itong dalawang punong to na nasa side. This one, at saka yung nasa kabila niya doon. Parehong may color yan pag spring. Parang cherry blossom to. Nagche-cherry blossom yung dalawang yan. So, may nakalagay ba? Walang nakalagay. Pero ito, cherry blossom yan. So, pag spring, may kulay siya. Color pink siya. Diba? Tignan nyo. Tapos may lumalangoy dyan na swan. Tapos cherry blossom. Imagine nyo. Ang ganda, diba? Alam ko meron akong clip na ganun eh. Pero balikan na lang natin sila sa spring. Springtime. Ayan, daming swan. Ang haba nito. Ito yata ang Buckingham. Yun ang Buckingham. Puntahan na natin. Puntahan na natin ang Buckingham para marami tayong na-cover today sa walking vlog natin. So nagsimula tayo sa Leicester Square, Covent Garden, Chinatown, Trafalgar Square, tapos yung Westminster, Big Ben, London Eye, St. James Park, and then Buckingham Palace. And it's only 4:30 p.m., di ba? Umabot tayo bago mag-sunset. Kasi ang sunset is parang 5:30. So we still have 1 hour. Ayun o, 5:21. 5:21 ang sunset ngayon. So we still have mga 40 minutes bago mag-sunset. And then, balik tayo sa Leicester Square. So, siguro pagbalik natin ng Leicester Square, madadaanan pa natin ang Oxford. So, pwede pa kayong dumaan doon. No. Ano pala? Pagbalik natin ng Leicester Square, madadaanan natin ang Piccadilly Circus, tapos Oxford. Maganda naman doon talaga paggabi. So, rin yun, tourist spot. Pwede ka rin mag-picture-picture doon. So, yun. Diba, nalibot talaga natin siya. Nalibot talaga natin ang buong Central London. Ayun na yung Buckingham Palace. So, nakikita ko na siya dito. Pakita ko sa inyo. Nanginginig yung kamay ko. Ayan. Doon akong kita nyo. Ayan yung Buckingham Palace. Ayan. Iconic yung niya, yung tower niya dito sa gitna, yung gold. Sa summer, sa June, meron dyang parang parade. Ano tawag doon? Color something. Mga Royal Guards din. Yan. Yun yata ang perfect time na balikan natin to. Para makita rin natin yung parade. So, ayan, yung mga squirrel. Ang galing guys kasi yung mga nakatanim pala dito, parang mga chestnut tree. Yung may mga nuts. Kaya binabahayan sila ng mga squirrels. Ayun o guys, ang cute. Hello? Kita niyo ba yung squirrel? Ito. Ayan. Ang taba niya. Well-fed na siya ng mga tourists. Hi. Meron pa dito. Hello? Ayun na yun, nag-aakyatan sila. Ayan. Ayan siya. Tapos hindi na sila masyadong mailap. Although hindi pa rin sila nakikipag-socialize sa mga tao. Pero lumalapit sila para mag-abang ng pagkain. Ayan sila guys, di ba? Ang dami. Ayun na, 1, 2, 3, 4. Ayan. Mga squirrels. Cute. Tapos imagine, summer or spring. May mga lumulugay-lugay dito na green. Yan, tara na dun sa Buckingham Palace. Bago pa't dumilim. Hindi ko alam kung sa video madilim na, pero ngayon, hindi pa naman ganun kadilim. Gloomy lang, pero hindi pa siya ganun kadilim. Dati nung peak winter, last month, alas 4 pa lang, sobrang dilim na. Wala ka na talagang wala ka ng lighting for photo.
Kaya magandang pumunta dito guys, for me talaga spring. Spring at early summer. So that's March, April, May. Ayan ang perfect time. Napakahaba ng daytime. So hindi ka mawawala ng ilaw for photos. Tapos ang ganda-ganda ng paligid. Puro bulaklak. Green na green ang mga puno. Pwede rin namang November. Ganyan. Pwede rin November kasi autumn, di ba? Ang ganda-ganda ng mga autumn trees. Tapos doon na rin sila nagsisimulang maglagay ng mga Christmas designs. So kahit hindi ka magpasko dito, maabutan mo yung mga Christmas decorations nila. Dun sa Covent Garden, tapos sa Oxford, yung Regent Street. Yung Regent Street, di ba yung sikat siya ng may mga palabit na ng mga Christmas lights, mga Christmas angels. Ganoon. So yun yung mga perfect time. Ayoko dito sa London kapag peak winter, January. Super lamig. Tapos ang ang bilis pa mag-dilim. 4 PM pa lang, ang dilim-dilim na. Tapos ulan ng ulan. So hindi siya maganda January. No, I'd rather be in the Philippines. Enjoying the summer heat. So ayan, malapit na tayo sa Buckingham. Palabas na tayo ng St. James Park. Kasi wala palang daan doon. Ito na yung end ng lake ng St. James Park. Tapos ito yung Buckingham Palace. Lalabas tayo dito. Ayan. Medyo nawala ng lamig na konti. Doon mahangin sa may lake. Dahil nga siguro may tubig. Kaya parang ang lamig-lamig. Ito siya guys, ayan yung buong St. James Park. Saan ba tayo nanggaling kanina? Nandito tayo ngayon. Tapos ito na yung Buckingham Palace. Lalakad na lang tayo dyan. Nanggaling tayo sa dito. Dito tayo bumaba nun. Yung dinaanan natin na tahimik. Tapos nandito yung duck pond. Yeah. Sorry guys. Yun pala yung Duck Island. Mali. Dito tayo dumaan. So dito yung Westminster. Tapos dito tayo dumaan. Ito yung Duck Pond. Cottage. Duck Cottage. Tapos ito yung binivideo ko kanina. Tapos kanina pa ganito ako. Tapos bumalik na lang ako dito. And then dito ako nag-cafe. And then ito yung nilakad natin. Haba, no? Tapos nag-cross tayo dito sa bridge. Ito yung sinasabi kong may kulay na cherry blossom trees. Tapos nandito na tayo ngayon. Tapos, ayan. Dito nagaganap yung changing of the guard sa tapat ng Buckingham Palace. Tapos, pag magpaparade sila, dito yun. Yung Red Road. Red Road. Tapos, pagpabalik tayo ng ito pala yung Green Park din. Ito pa yung isang malaking park. Diyan din kami minsan. Pero, ang layo pala. Babalik tayo. So, from here, pagpabalik tayo sa Leicester Square, yun. Yung pinakamalaking road na yun sa gitna. So, ito yung Trafalgar Square. Diyan tayo nanggaling. Diba? Walking distance. Successful tayo. So, dito naman tayo sa Buckingham Palace kung saan nakatira ang mga monarchy, ang mga king and queens, at ang mga prinsipe ng United Kingdom. Let's go! Ayun yung road niya, color red. Pero doon sila sa gitna. Doon sila sa gitna nagpaparade. Hello guys! Nandito na tayo sa Buckingham Palace! Ang bahay ng mga royals. Ayan, meron akong cheat sheets. Tinayo pala siya noong 1703, pero originally, ang tawag sa kanya is Buckingham House, bago siya maging Buckingham Palace. Tapos, naging residence siya ng mga royals noong 1837. So, nung binilt pala siya, hindi pa siya talaga originally house ng mga royals. Nung lumipat dyan si Queen Victoria, noong 1837.
So, meron pala siyang 775 rooms. Tapos, may times in a year na binubuksan siya. Specific ano lang, parang may duration of time period lang na open siya. So, hindi siya open whole year round. So, kailangan mo siyang i-book in advance para makapasok ka. Kasi parang once in a year lang siya nag-open. So, favorite ko pala yon si Queen Victoria kasi sila ni King Albert ang dahilan kung bakit ang ganda ng ano rito, housing system. Tapos siya din pala yung nag-decide ng mga brick. Siya yung may gusto ng mga brick. Kaya maraming brick dito sa London, sa UK at sa ibang parts ng Europe. Kasi parang yung family nila, sila na yung namuno, pati yung mga ibang parts ng Europe, hindi lang dito sa UK. Napanood ko yon yung Queen Victoria ba yon, pangalan sa Netflix. Movie siya, ang ganda. Ano siya, akala ko nga parang parang political, monarch yung pala. Love story siya. Si Emily Blunt yung doon, bida. So, ang ganda nun. Super like ko yun. Dito ko na napanood yun eh. Nung nandito na ako sa London. Na-curious ako kay Queen Victoria kasi vinisit ko yung V&A Museum, Victoria and Albert Museum. Tas pinanood ko yun. Ang ganda nun. Kaya kung pupunta kayo dito, kung gusto nyo ma-feel yung vibe ni Queen Victoria, panoorin nyo yun. I like her. Tapos, nakakaiyak yung story kasi love story siya. Low-key love story siya. Pero, didiscuss doon yung mga sinasakupan nila, kung paano kung paano sila nagsimula na magkakilala, yung ganun. Parang din. Parang yung story nila is parang fixed marriage din. Dahil sa position pa rin dito sa UK, pero sila, nagkamabutihan talaga sila na totoo. So, totoo yung love nila sa isa't isa. Kaya nakakaiyak. Ayun. So, nandito sila ngayon, guys. Diba? Imagine, nandyan yung prinsipe at saka king. Kasi may sakit siya eh. Tapos si Meghan din yata may sakit. So, ayan. Nandito tayo sa, hindi siya Red Brick Road. Pero ang Red Road na to, ito yung pinagdadausan ng mga parade. Tapos pag kinakasal sila, 'di ba? Doon sila sa taas na 'yan. Tapos parang nagse-service sila sa people. Naman, pag Christmas Day, parang meron din silang service sa mga tao, naglalakad sila. Kaya yung iba during Christmas Day inaabangan 'yun, maglalakad sila. Hindi ko alam kung dito 'yun eh. Basta gusto ko rin yun ma-experience. Sabi ko, gusto ko ma-experience kasi gusto ko makita ang mga royals. So, sa Christmas Day, kung dito ako magpapasko, I'll make sure na pupuntahan ko yun. Kasi yan, pati yung mga anak nila, ng mga prinsipe, naglalakad sila doon. Tapos, binibigyan sila ng mga gifts ng mga tao. Mga chocolate, ina-accept naman nila. So, ayan. Ano pa bang masasabi natin dito sa Buckingham Palace? Lapit tayo guys, papakita ko sa inyo. Iba yung color nung suot ng mga guards, gray. Di ba usually green? Red. So ito siya. Grabe, hindi ka na-expect na makakapunta ka dito. Ever. Before hindi ko talaga na-expect na parang kay Mr. Bean ko lang ito napapanood. Ayun guys, kita ba? Hanggang dyan lang yung zoom ko eh. Color gray yung suot nila. Tapos may bukas yung ilaw doon, no? Siguro nandun si Prince Charles. Tapos ayan, dito yung sinasabi ko. Yan, pag kinakasal sila, nandyan sila sa taas. Ayan yung gate ng Buckingham Palace, guys. Ganyan siya kalaki. Diba, ang dami sumisilip lang kasi bawal mag-trespassing. Ayun, gumagalaw yung guards. Let's watch. Nagpalit pala sila. Nagwawak-walk sila. Siguro kapag pinapulikat sila, naglalakad-lakad sila. Nagmamarch. Siyempre, ang hirap naman nun. Siguro ilang thermal kaya ang suot nila. Kasi ang lamig eh. Tapos nakatayo lang sila. So, nag-iinat-inat sila ngayon, guys. Kaya nga nun, purpose. Yun kaya purpose na, nag-iinat-inat. Kasi pagdating natin, nakatayo lang sila, diba?
And since dumidilim na, nagbubukas na yung mga ilaw. So guys, wala pala dyan si King Charles III kasi meron palang major renovation na ginagawa sa Buckingham Palace. And habang ginagawa yun, doon siya nagstay sa Clarence House. Pero yung Clarence House na yan, parang 3 to 5 minutes walk lang siya from Buckingham Palace. So malapit lang din. Around the area pa rin siya. So may renovation pala. Tapos parang sa Clarence House yata sila mostly nagstay. Parang doon sila talaga nakatira. Siguro ayaw nila sa castle. Yan. From Green Park pala. Ito yata yung Green Park for sure. Alam ko ito yung Green Park. Tapos ito yung ano niya. Ang tawag dito. Yung gate niya. From Green Park. Ayan. Nagpipiknik din kami dyan. Yan. Mas maganda lang yung St. James Park, pero malawak din doon. Pag summer, green na green. Tapos dyan yung merong yung alam mo yung parang super laki niya na daan. Tapos nasa dalawang gilid niya yung hilera ng mga puno. Yan, ganun yung vibe niya. So dito nagpaparade yung diretso na yan. Tapos ito yung tower, yung may gold. Grabe yung kamay ko. Sabi dun sa map kanina, kailangan nating dito dumaan kung gusto natin bumalik papuntang Trafalgar Square. I think tapos na tayo dito sa Buckingham Palace. Ayan. Nakailang punta na ako dito. 1, 2, 3, siguro 4. Siguro 4 times. Nung kami nila Ed, tsaka yung mama niya, kami nila Alex ngayon, at tsaka yung kami ni Ed. So naka 4 times na akong balik dito. Ayan, ganun lang naman siya guys. So kung pupunta kayo dito, parang mag-plan na lang kayo mag-picnic dito sa Green Park. Kasi yun lang naman pupuntahan dito eh. Picture lang kayo dyan sa Buckingham Palace. Tapos after nung mag-picture, mag-picnic kayo dyan sa Green Park. Maganda dyan. Lalo na kapag summer or spring kayo pupunta. Ayan guys, dito na lang din ako dumaan sa Green Park para at least makita nyo. Kasi hindi talaga siya appealing ngayon since winter at walang mga dahon. So hindi siya Green Park ngayon. Brown Park siya ngayon. So pakita ko sa inyo yung buong mapa niya. So Green Park lang talaga siya. Perfect siya kapag summer. Ito yung Buckingham Palace, tas yung St. James Park, diba dyan? So ito yung sinasabi ko na yung daan na puro green, puro puno. Ang ganda mag-picture dyan pag nasa gitna ka. So yun yung Green Park. Tapos pupunta tayo sa sa The Mall para bumalik tayo sa Trafalgar Square. So ayun siya guys. Brown Park pa lang siya ngayon. Ayan, nakanood tayo ng Changing of the Guard. Ito yun. Ayun pag nag-picture ka dyan sa gitna, tapos nasa gitna ka ng mga puno, tapos imagine, puro green dyan. Diba ang ganda? So guys, medyo dumidilim na. Hindi ko alam kung obvious sa video, pero nararamdaman ko medyo umaambon-ambon na din. Diba tama yung weather forecast natin kanina na parang mga 5 PM mag-start ng umulan. Kaya sabi ko diba inagahan ko kanina. And I'm so happy, super happy. I'm so happy and satisfied kasi nagawa natin yung plano natin for today, yung itinerary natin. Tapos nadagdagan pa, di ba? Hindi naman natin dapat pupuntahan tong Buckingham Palace kasi sabi ko, parang paikot lang naman yung gusto kong gawin at saka baka hindi natin matapos. Pero ayun nga, natapos naman natin. Tapos nadagdagan pa ng Green Park and Buckingham Palace. Nakanood pa tayo ng Changing of the Guard. So, ang ganda na nangyari today. At hindi ko alam kung gaano nakahaba tong vlog na to. Pero, I am so happy. Ang saya ko guys kasi na-share ko sa inyo na at napatunayan ko na pwede talagang one day etong Central London. Kayang-kaya mo siyang gawin ng one day lang. Pero, syempre, nasa sa inyo pa rin kung gagawin nyo yun. Kasi iniisip ko nga kung medyo extreme ba na iwa one day mo siya.
'Di ba? Parang siguro pag mga bata-bata ka, mga 20s ka o 30s, kayang-kaya mo 'yan. Basta wala kang kasamang bata, wala kang kasamang matanda, yan, kaya mo 'yang gawin. Siguro nung bata-bata pa ako, ganito yung gusto kong type ng travel, yung mapupuntahan mo lahat. Pero kakol ko kanina si Alexis, may point naman siya kasi sabi niya, ano yun, pare-pareho yung, pare-pareho yung OOTD mo sa sa mga pictures, sa mga spots. Kasi kaya naman talagang libutin in one day. Kasi yun nga lang, same yung OOTD mo. Well, okay lang naman kung gipit ka sa oras. Kasi kagaya yung mga taga dito lang din sa UK, minsan limited lang yung time nila dito. Minsan weekend lang sila pumupunta dito, tapos nakatira sila sa outside London. Pwede nila gawin yun kung gusto nilang ma-experience yun, kung first time nila dito sa London. Very, very, yun dapat ang gawin nila para malibot talaga nila yung London. Tapos, pwede mo rin itong gawin kung mag-visit ka pa sa mga outside UK, like Scotland. Kasi pag nandito ka na sa UK, kung may UK visa ka, huwag mo nang palagpasin ng Scotland kasi super, super ganda talaga doon. One of my favorites places in the world. Kala mo naman nakalibot na ng buong mundo, no? Pero super iba talagang Scotland. Super ganda ng Scotland. And hindi ako magdadalawang isip na bumalik doon. I wanna go back to Scotland. Pero ngayon kasi, parang gusto ko munang mapuntahan yung mga iba't ibang lugar. Kaya pupunta tayo sa York this weekend. And I'm excited din. Excited din tayo dyan. And magbablog din ako para share ko sa inyo yung experience dyan sa York. And umaambon na talaga, guys. Umuulan na. Tama yung weather forecast. Pero yun nga, I hope nakatulong sa inyo to, guys. Doon ko na kayo i-meet sa Leicester Square o magdi-dinner tayo sa Jollibee. Guys, we're finally here at one of the busiest streets here in London, ang Piccadilly Circus. So, siya yung parang Times Square, New York, dito sa London. Ayan, ito yung famous na pinagpipicturean ng mga tao, yung exit ng Piccadilly. Tapos dyan din si kung napanood niyo yung Man vs. Baby, dyan lumabas si Mr. Bean. Tapos ang daming movie na nag-shoot, Harry Potter, Sherlock Holmes. Ayan. So, yun yung mga digital billboards. Itong kabila, ginagawa pa siya kaya parang merong mural dyan. Pero soon, siguro mapapalitan yung digital billboard din. Tapos, ganun yung design niya. Yung parang old architecture ng London. And then this one, yung Memorial Fountain, yun yung popular na picturean din dito. Itong statue na yan is si Anternos. Siya ang Greek god of self-love. Diba? Sabi daw, si Eros daw yan, yung parang Cupid. Kasi meron siyang archery, tapos may pakpak. So parang Cupid. Pero ano daw yan? Si Anternos, the Greek god of self-love. So nagpapatila lang ako dito kasi medyo umaambon. Broadway show dito. Titanic. Ayan, dito yung Titanic. So yan, nagko-connect siya sa Oxford, Soho, tapos doon na yung Leicester Square. So I think next time na lang natin i-explore yung Oxford kasi mas maganda siya pag morning. Medyo ginabi na tayo pero on schedule pa din naman tayo. At pwede na tayo maglakad-lakad siguro papunta doon sa Leicester Square. Ayan guys, ang ngayon, ang mga design ngayon dun sa taas is for Ramadan. Happy Ramadan para sa ating mga Muslim friends. Happy Ramadan. Kapag naman Christmas season, mga angels naman dyan. Hanggang dun sa kabila, dun sa Oxford Regent Street. Yan, yung mga way na yan. So, straight ahead, ayun the city, Trafalgar Square, Hyde Park Corner. Pero pagdating natin dun, babalik na ulit tayo sa may Jollibee sa Leicester Square Gardens.
So let's go. Medyo maulan kaya ang hirap ilabas ng Osmo. Pinapayungan ko siya ng kamay ko. And guys, nandito tayo sa Jollibee. So nag-order ako ng Chicken Joy. Jolly Spaghetti as promised. Try natin. And ano yung sinasabi ko sa inyo. Pati pala Jollibee meron ng Dubai Chocolate flavored ice cream. Tapos 7-Up. So, ang total natin ay 16.48. Yung 2-piece chicken with spaghetti, 11.99. Tapos, yung nag-large up ako ng 7-Up. So, 50 pence. And then yung Dubai Chocolate Sundae is 3.99. Kasama kasi Alex. Hi, Alex. Ayan. Pero, nagtataka ko, 3 yung chicken ko. 1, 2, 3. 2-piece lang yun. 2-piece lang yun di ba? 2 original tastes. Ayun. Crunch test. Crunch test. Not so crunchy. Pero pwede na. Buti may Thai part. Kanina nagtataka ako, sabi ko, bakit 3 yung 2-piece chicken? Bakit na kaya? Hindi, 3 talaga siya. Mga Filipino kasi yun nandun Yung nasa cashier. Kaya naging 3-piece chicken. Nakapag-Jollibee ka ba dito? First time ko mag-Jolly Spaghetti. Ngayon ko palang matatry. Hindi kasi ako nag-spaghetti dyan. So try natin. Hindi ko maalala yung lasa ng spaghetti dyan sa Philippines. Matamis ba? Parang ito hindi matamis. Hindi siya matamis. Hindi siya yung kagaya ng Filipino style na spaghetti. Tanda ko na. Hindi, malayo siya. Malayo siya sa sa spaghetti dyan. Yeah. Parang medyo to. Parang tomato siya, maasim. Hindi siya yung sweet na Filipino style. Pero yung chicken niya, parang almost the same naman. Yung gravy nila pa iba-iba. Ngayon medyo semi-thick. Kasi minsan parang hindi thick yung gravy nila. Pero masarap. Masarap naman. May? Merong rice. Pero hindi ako nag-rice. Kasi nag-spaghetti ako. Masarap yung Chicken Joy. Gravy and chicken skin. Sarap. Ito lang ang hindi. Hindi siya Pinoy Jollibee. Kaya hindi siya Pinoy Spaghetti. Ba't kaya? Kasi di ba yung spaghetti sa atin dyan, red na red yung sauce niya. Yung tomato sauce super red, tapos ang daming cheese. Parang ito walang masyadong cheese. Tapos ang putla nung niya, tomato sauce. Kaya parang sour siya.
Walang ano, walang banana ketchup. Walang papa banana ketchup dito. Kaya ano siya, tomato sauce. Yung sa atin, banana ketchup. Ito kasi tomato. Ayun pala yung difference niya. Tignan mo yung dessert ko. Dubai chocolate. Dubai chocolate ice cream. Pero, tignan mo, color white. Parang konti ng pistachio niya. Sakto lang. Mas masarap yung ube nila na ice cream. Parang ano, 20% Dubai chocolate, 80% ano, vanilla sundae. Parang ganun siya. Grabe, nabusog ako guys. Thanks Jollibee. Let's go. Uwi na rin ako guys. So, siguro dito ko na-end yung vlog. And thank you so much guys sa pagsama niyo sa akin. Antok na yung mata ko. Hanggang dito na lang siguro. So, thank you guys. More gala pa tayo. Baka susunod na vlog ko na is York. Kasi 2 days na lang bago kami umalis. And then, I'm gonna vlog din yun. So, mga 2 days lang kami dun. So, there will be 2 vlogs, if not 1. And then, after that, magpapack ako for Philippines. And then, try natin kung makaka-vlog tayo sa Philippines. And then, for sure, i-vlog ko yung Korea. So, watch out for that. Kung umabot kayo dito guys, thank you so much. Thank you talaga. Napagod ako. I don't know kung extreme yung ginawa natin, but I just wanna show you kung kaya ba talaga ikutin ang Central London in 1 day. Kaya naman at makapagdagdag pa tayo ng ilang tourist spots. So, gawin pa na natin yan. Marami pa tayong explore dito sa London. Thank you guys and see you on the next one.